Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Kumusta po kayong lahat? Panibagong linggo at panibagong pag-aaralan po. Ngayong panibagong linggo sa bawat isa. At ito po ang title po ng topic po natin ngayon ay Watch Your 5M. So may mga bagay na kailangan po tayong bantayan. Tama po. At ngayong linggo, ito po ang ating pag-aaralan. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa hapong ito at inaanyahan ka namin sa pag-aaral ng iyong salita. Hayaan mo na mag-sink in sa bawat isa sa amin ang mga bagay na ituturo mo, O Diyos. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. And so, una po, ang sabi niya po dito, yung watch your 5M, ang una po is yung mouth po natin or yung ating bibig. Yan. Minsan po, tayo po ay nahuhuli sa sariling bibig. Amen po? At dito po sa Pilipinas, meron po tayong hundreds of dialects. Nagre-range po ito from 111 to 187. At iba-iba pa nga po ang accent. And sometimes, our accent betrays our background. Our accent betray our identity. Malalaman po nila kung hindi ka Ilocano, kung hindi ka Pangasinense or whatever. Pero minsan naman po, may mga magagaling din talaga. At pinag-aaralan po nila even yung accent po nito. Pero ito po, the moment na ibinuka na natin ang bibig natin, the moment na nagsalita tayo, hindi lang yung identity ang nare-reveal po sa atin, kundi kung ano ang nasa puso natin. Because our mouth reveals our heart. Like what Jesus said. Kung ang lumalabas sa bibig natin ay hindi magaganda, ang susi po dito ay not to zip our mouth, but to clean our heart. At kung filled tayo ng Holy Spirit, lalabas lang po yan sa bibig natin. Ang susi is not always zip our mouth, but to ask God to clean our heart. Alam niyo po ba na ang language ng Lord is the language of faith? Sabi po yan sa Romans chapter 4 verse 17. At ang Diyos na pinaniniwalaan ni Abraham, ang siya ring Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na wala pa. Tinitingnan ng Diyos ang sakit, pero hindi sakit ang sinasabi ng Diyos, kundi kagalingan. God speaks faith sa lahat ng sitwasyon na meron po tayo. And as Christians, meron po tayong dalawang languages. Una, yung language you born with, the language of this world. It's the language of defeat. It's the language of doubt. The language of fear. The language of nightmares. The language of accusations and condemnations. The language of complaining. The language of backfighting, and the language of gossip. Ito yung language na kinalakihan na po natin. Kahit saang lugar, ito yung mga naririnig po natin. Pero nung na-born again po tayo, dito na mag-i-start yung pangalawang language po natin. It's the language of faith. At kapag born again ka na, you become a positive person. A person of life, a person of victory, a person of triumph, a person of righteousness, a person of strong spirit, and a person of faith. Pero itong bagay na to ay hindi madali. Dapat po, everything na lumalabas sa bibig natin ay naka-align sa Word of God. Nalala ko yung sinabi ni Pastor Boy na kapag magpe-pray po tayo, kahit po positive yan, pero kung negative ang lumalabas sa bibig po natin,
ang i-honor po ng Diyos yung lumalabas sa bibig mo. Kaya nga po dapat naka-align yung panalangin mo sa mga bagay na lalabas sa bibig po natin. At sabi niya po dito, bilang mga Kristiyano, hindi tayo makakatayo above ng confession po natin, kundi sa level ng confession po natin. Kung lagi nating sinasabi sa buhay natin ay mga negative na bagay, like, usually po, ang lagi kong narinig, wala akong pera, maraming masakit sa akin, ganito, ganyan, wala akong ganito, wala akong ganyan, i-expect po natin na negative din yung mga bagay na mangyayari po sa atin. The life and death is in the power of our tongue. Nakalagay po yan sa Proverbs chapter 18, verse 1. And on the other hand, kung puro positive po tayo, like, the Lord is my shepherd, I shall not be in want, I am healed in Jesus' name, God will supply all my needs, I am the head and not the tail, makikita po natin na may pagbabago. At yung buhay mo magiging ka-level ng confession mo. Sabi niyo po dito sa Numbers chapter 14 verse 28. Sabihin ninyo ito sa kanila na ito ang pinapasabi ko. Habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang naririnig kong gusto ninyong mangyari. Ito po yung time na inutusan ni Moses yung 12 espiya na mag-scout po dun sa Promised Land. Take note po Promised Land. Ipinangako ng Diyos sa kanila. Pero yung 10 sa kanila nung bumalik po ay puro negative ang sinasabi. Like, hindi po nila makukonquer yung land kasi sobrang nakakatakot yung mga tao, malalaki yung mga tao, hindi nila kaya. And 2 lang po sa kanila, out of 12, si Joshua and si Caleb. Sila lang po yung nagsabi na kaya nila dahil kasama nila ang Diyos. At ito ay ipinangako na ng Diyos sa kanila. And yung time po na yun, nakipag-usap ang Diyos kay Moses. Ang sabi niya, yung 10 nagsabi na hindi nila kayang i-conquer yung land na ibinigay ko, ganun ang gagawin ko. Hindi nila magagawang i-conquer yung land na yun. Alam niyo po, what if kung ganito lagi ang Diyos natin? What if kung ang lumalabas sa bibig po natin ay yun yung gagawin niya? Ano po kaya ang mangyari sa buhay po natin? What if, halimbawa, sabihin ng isang tao, parang feeling ko magiging pangit yung araw kong to. Paano kung biglang sabihin ng Diyos na, anak, huwag kang mag-alala, magiging pangit talaga ang araw mo ngayon. Or halimbawa sabihin ng tao, parang ang sama ng pakiramdam ko, parang magkakasakit ata ako. Paano kung sabihin ng Diyos na, don't worry child, I got you. Marami akong ibibigay ng sakit sa'yo. What if ganun yung mangyayari sa atin? Ang sabi niya po dito, ipinangako ng Diyos yung land na yun para sa mga Israelita. Pero ang gagawin ng Diyos ay kung ano yung lumalabas sa bibig po natin. Maraming mga bagay na hindi natin makukuha kahit kalooban ng Diyos. Kahit ipinangako ng Diyos. Dahil humahad lang kung ano yung lumalabas sa bibig po natin. At minsan, yung mga sitwasyon na meron po tayo ngayon ay product ng kung anong sinabi natin kahapon. Example po, dito sa Bible, makikita po natin si Zechariah o yung tatay po ni John the Baptist. Alam niyo po, dito po sa Bible, ang sabi dito, 5 words lang yung sinabi niya that cost him 40 weeks or 9 months na hindi makapagsalita. Alam niyo po, God takes our word very seriously. Sabi nga po sa Proverbs chapter 6 verse 2, ikaw ay nasilo ng mga salita ng iyong mga labi at ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig. Natatrap po tayo minsan hindi ng kaaway, kundi ng mga sinasabi po natin. Imagine po,
25 to 50,000 words ang lumalabas sa bibig po natin every single day. At ang sabi nga po ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay parang buto or seed. At inihahasik po ito para tumubo. At tayong mga Kristiyano, ang buhay po natin ay parang soil o lupa. At ang seed o buto na itatanim po natin ay yung words na lumalabas sa bibig po natin. Watch our mouth. And so, as we as Christians, when it comes to cursing other people, may balik din po yan sa atin. Alam niyo po, sa atin, kahit mga Kristiyano na tayo, marami po tayong mga nasasabi. Tama po. Pero ang sabi niya dyan, madadamage mo ang buhay nila and later on, babalik sa atin kung ano ang mga bagay na sinabi po natin. Sabi niya, be very careful. Watch your mouth. Isa pa pong example, yung time ni Isaac. Sabi niya, nung binless po niya si Jacob instead of Esau. Actually, ito po yung time na, di ba po, binetray siya eh. Narinig po kasi ni Rebecca na ibe-bless na niya si Esau. At ang ginawa po nitong asawa niya, na si Rebecca, naghanda po siya ng pagkain, yung favorite na pagkain ni Isaac. Tapos, ang ginawa po niya kay Jacob, nilagyan po niya ng maraming balahibo para maging, pag tinatch po siya ni Isaac, masasabi niya na yun yung panganay niyang anak. Before po kasi yung mga panganay, yun po yung nakaka-receive ng sobra-sobrang pagpapala. At yung mga last na mga anak, yung mga natirang pagpapala na lang dun sa tatay nila. Pero alam niyo po, nung time na yun, kung paano sila bless, sobra-sobra po. At nung time na yun, si Jacob yung na-bless ni Isaac. He speaks out of ignorance. Si Isaac po ito. Pero yung blessing na yun, umiikot pa rin sa Israel hanggang ngayon. Hindi niyo po pwedeng sabihin na binabawi ko na yun, kasi nasabi ko na. Pero ang sabi niya po doon, hindi ko na kayang bawiin kasi sinabi ko na. At ang sabi po niya kay Esau, hindi na niya mabibless ng kagaya ng pag-bless niya kay Jacob kasi nasabi na po niya kay Jacob. Alam niyo po, dumarating yung time na sa atin bilang mga Kristiyano, lalo na kapag galit tayo, hindi natin may iwasan na magsalita ng kung ano-ano. Tama po. Pero ang sabi nga po ng Bible, kailangan bantayan po natin. At ito po, ilas ko na lang po sa isang kwento. Meron pong isang teacher at isang student. Itong student na to, ang pangalan niya ay Edward. At itong student na to, meron siyang ugali na hindi siya palapansin. Hindi siya masyadong nagpa-participate dun sa mga activities po nila. Then one day, nakapansin siya ng teacher. Ngayon, itong teacher, syempre, dahil siya ay teacher, kailangan gusto niya malaman din or matutunan ni Edward kung ano yung mga dapat dun sa school nila. Ngayon, ang ginawa po niya, itong teacher nila kanya itong si Edward. Pero alam niyo po, surprisingly, ang laging sagot lang ni Edward, hindi po yes or no, kundi laging ganun lang, as in hindi po siya nagsasalita. So, itong teacher na to, nagtatanong siya, ano kaya yung pwede niyang gawin para maging okay itong estudyante niya? Alam niyo po, sa buong quarter nung klase nila, hindi po niya nakitang nag-recite si Edward, hindi niya nakitang, yung mga parang yung mga assignment, ganyan, laging late nagpapasa. At napansin niya na sobrang malungkot itong si Edward. Ngayon, alam niyo po, dumating yung exam. Sa school nila, dumating yung exam. Ngayon, alam po niya, nitong teacher, alam niya na mag-fail itong si Edward. Ngayon, alam niyo po, nag-exam sila, yung mga estudyante, ganyan. Yung iba, matataas po yung
grade nila, yung nakuha nila. Sa ibang bansa po kasi, ang grading system ay hindi yung 87, 75, 80, 98, ganon. Hindi po. Sa kanila po ay A, B, C, D, and F. Sabi niya, yung F po kasi yung failed na. Wala nang chance. At eto po, sabi niya po, nung time na yun, nakita niya yung paper ni Edward. Na alam niya, before pa lang, alam niya na bagsak etong si Edward. At lalagyan niya po sana ng letter D. Kaso lang may something dun sa heart ng teacher na wag mong lagyan. Ngayon alam niyo po, ang sabi na lang niya, pag kinuha ni Edward sa akin yung grade niya, kakausapin ko siya. Then, dumating na po yung card giving. Dumating na po yung araw na yon, ganyan. Ngayon, itong teacher, kinausap niya yung mga estudyante niya, binigay niya yung mga grade ng mga students nila, may mga iba masaya, yung iba sakto lang, yung iba medyo malungkot. Pero alam niyo po, wala si Edward. Hinintay po niya maghapon si Edward, pero walang Edward na dumating. Hanggang bago po siya umuwi, biglang sumulpot si Edward. Hindi rin siya, as like what I said po, hindi po siya nagsasalita. Pumunta lang po siya doon kasi kukunin niya lang yung grade niya. Ngayon alam niya po, ang binigay ng teacher sa kanya, letter A. Ngayon itong Edward na hindi nagsasalita, bigla po siya nagsalita. Na ang sabi niya, "Ma'am, bakit ganito yung grade ko? Alam ko naman na hindi po ako magaling. Alam ko po na hindi ako nagpa-participate. Hindi nga ako nakikipag-usap eh. Bakit letter A yung grade ko? Nandito po ako para kunin yung failed kong grade. Yung failed kong exam. Nandito po ako para kunin yun. Kasi alam kong failure ako." Ngayon alam niyo po ang sabi ng teacher. Ang sabi niya, actually, ang grade mo ay D. Pero ikaw ay, sabi niya, pero ikaw kasi yung taong letter A. Sabi niya po dito, actually, ang grade mo ay letter D. Pero you are a person, you are an A person. Kaya A ang grade mo sa akin. At niyakap po niya yung estudyante niya, niyakap po ng teacher yung estudyante at binless niya. Ngayon alam niyo po, nung pauwi na yung teacher, nagugulo sa isip niya. Sabi niya, hindi ako ganito. Pero bakit ganito yung ginawa ko? Sa totoo lang, illegal po yun. Lalo na sa ibang bansa, illegal po yun na doktorin kung ano yung grade ng estudyante. At alam niyo po, yung teacher halos hindi siya makatulog. Then, nung 3 a.m., may tumawag po dun sa teacher. Pari po ng Katoliko. At nagtanong, ang sabi po niya, ikaw po ba si teacher ganito? Ngayon, sabi ng teacher, oo, ako to. Bakit po nung kailangan ninyo? And alam niyo po, sabi nung priest, sabi nung pare, meron po ba kayong estudyante na ang pangalan na Edward? Ngayon sabi niya, oo, may estudyante akong pangalan na Edward. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Yan alam niyo po, kwento ng pare. Na ang sabi niya, kahapon, kaya na late si Edward para kunin yung grade niya sa'yo. Kasi busy siya na magsulat ng suicidal note para dun sa kapatid niya. Kasi yung kapatid po niya sobrang matalino, sobrang magaling at nako-compare po siya. Ngayon alam niyo po, ang sabi niya dun sa note, sabi niya, pasensya ka na kung hindi ako yung anak at yung kapatid na gusto mong maging. Ito na yung last note ko, ito yung last na sasabihin ko, nandito lang ako sa cabinet, nakahang na. Magbibigti po siya, sorry po sa word ko. Yun po yung plano niya, at magbibigti po siya, gamit yung lubid. Sabi niya, kukunin ko lang yung grade ko sa teacher ko, then after nun, babalik ako dito. Pero alam niyo po, ang nangyari po pala kay Edward, dahil kausap niya yung teacher nung hapon,
Imagine po ang plano niya, magpapakamatay na po siya. Pero dahilan sa nakausap niya yung teacher, dahilan sa positive na words na lumalabas dun sa teacher, etong si Edward po ay nagkaroon ng motivation na magbagong buhay. Pumunta po siya sa simbahan, nagrepent po siya, sinabi niya sa pari lahat ng nangyari. At alam niyo po, years after, itong si Edward, naging doktor. 4 na po ang anak niya. At siya, nagtuturo po siya, bilang doktor, nagtuturo po siya dun sa mga kabataan, yung mga may mga depression. At ito po yung isang testimony po niya. Ngayon niyo po sabihin na it's just a words. Dahilan sa salita, naligtas po tayo. Dahilan sa salita, kinalulugdan po tayo ng Diyos. Words are not just nothing. It is everything. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa hapong ito, O Diyos. Salamat sa mga bagay na itinuro mo, sa mga bagay na ipinaalala mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hayaan mo na everyday ng buhay namin, mabantayan namin yung mga lumalabas sa bibig namin. Hayaan mo na everyday ng buhay namin, Lord, mag-glorify ka ng mga bagay na lumalabas sa bibig po namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa time. God bless you po.